Ano nga bang lasa nito? Ang dami kasing nagtatanong. I-harvest ko na yung aking berries na talagang hitik na hitik sa bunga. Tara, samahan nyo ako. Itong berries na ito guys, medyo mahirap siya i-harvest kasi ang tatalas ng tinik niya. Mas matalas pa sa tinik ng rosas. Papakita ko sa inyo yung tinik niya. Ayan o, matinik talaga siya guys. Ayan o. Isang puno lang ito pero sobrang daming bunga niyan guys. Yung bunga niya, mga nagtatago sa ilalim. Ayan. O, diba? Grabe o. Ang sarap tingnan. Ayan o, ang ganda niyang tingnan. So, pag ganito na ang kulay niya, pwede na siyang i-harvest. Kailangan talaga mayroong tagahawak, tapos mayroong taga-harvest. Anak, careful anak kasi matatalim yung tinik niya. Yes. Uy, careful anak. Naku po ang spike. No, there's not. Oh. Spider. Ewan ko pa mga bata dito sa Norway, mga takot sa spider. Mantalang laruan lang naman natin yan nung bata pa tayo. Sa ilalim ito, napakadami din. So, kailangan lang talaga bubuklatin. Kasi, mga nagtatago sila sa ilalim. Ayan, oh. Makikita nyo dito, oh. Ayan. Ay, ito hinog na siya. Pag ganitong kulay, sobrang hinog na yan, guys. Ito pa, oh. Ayun. Mga nagtatago sila sa ilalim. Ay, nako, ayan. Sobrang dami. Ayun pa. Ang tawag dito, guys, ay gooseberry. Ow! Ang sakit. Ang sakit makatusok. So, sa lahat ng berries ko dito sa aking garden, ito yung hindi ko siya na-harvest. Minsan lang ako nito nag-harvest kasi nga ayaw ko siyang i-harvest dahil masyadong masakit siya pag nakatusok. Ayan, no. Hinog na siya. Pagbubuklatin ko yan dyan sa ilalim, napakadami niyan, napakadaming bunga. Pero talagang hindi na natin yan kayang buklatin guys kasi yung mga tinik niya sobra talaga, grabe ang titigas. Kaya yung mga nasa ilalim na yan dyan, hindi ko talaga siya na-harvest. So itong mga madadali lang kunin, ito yung aking na-harvest. Dito lang sila sa labas, sa ibabaw lang. Uy, uy, uy. Ayan. Anda, aray ko, aray. Tinik. Ayan guys, oh. Ang daming bunga nitong sanga na to. Try natin silipin sa ilalim. Kailangan lang maingat na maingat tayo. Madami yan dito sa ilalim. Ayun. Grabe yung sa ilalim guys, oh. Ayan, oh. Medyo green pa siya pero napakadami, oh. Ayun. Ang dami kong nakuha pero ang dami pa doon. So hindi ko na nilahat kinuha kasi hindi ko rin naman makakain lahat. Ano nga bang lasa nito? Ang dami kasing nagtatanong. So tara, buksan natin yung isa at ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya sa loob. Matubig ang loob niya guys. So pag kakainin mo to, kakainin mo na siya ng isang buong ganito. Pero subukan nating buksan para maipakita ko sa inyo kung anong itsura niya sa loob. Ayan.
Ayan ang itsura niya. Ayan, ganyan. Matubig siya. Tapos, meron siyang buto. Ayan, meron siyang buto na maliliit. Parang buto ng ano siya. Ewan ko kung parang buto ng kamatis. Yan ang itsura niya, guys. Yan ang itsura niya sa loob. Tapos makatas siya, makatas. Ayan, oh. Ayan, makatas siya. So, ang lasa naman ito, guys, ay ang kalasa niya para kang kumain ng kiwi. Matamis siya na maasim-asim. Kalasa talaga siya ng kiwi. Ang pagkakaiba nga lang, mas maliliit ito tapos mas matubig siya sa loob, mas makatas. So, kainin naman natin siya ng ano, kasama yung balat. Punasan ko muna. Hindi ko pa siya nahuhugasan eh. Ayan. Pag kinain mo siya kasama yung balat niya maasim. Maasim ang balat. Maasim na malutong. Pero siguro kasi hilaw-hilaw pa yung nakain ko na yun. Tikman natin tong isa. Kasi ito talagang ano na siya, hinog na hinog. Tikman natin kung maasim pa rin. Hindi na siya masyado maasim. Pag hinog na hinog. Yung balat niya, medyo ano siya, chewy. Hindi naman sobrang chewy, pero medyo lang. Ayan, oh. Tsura niya, oh. Ayan, ang katas niya. So, anong pwedeng gawin dito? Pwede nyo rin itong gawing jam. Or pwede nyo lang kainin ng ganito siya. Masarap siya. Maraming hindi nakakakilala sa berry na ito kasi nga hindi ito nabibili guys sa tindahan. So I think kahit saang bansa, hindi siya pangkaraniwan na makikita mo sa tindahan. Makakatikim ka lang talaga nito pag mayroon kang sariling tanim.